Magandang araw po sa inyong lahat. Nakapag-subscribe ka na ba? Nako, huwag kakalimutan na pindutin ang notification bell at subscribe button para maging bahagi po ng araw-araw nating pag-upload sa YouTube. Hanapin din po ang isa ko pang pinaghihirapang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Mag-subscribe na doon, mga ka-online, mga kastorya. Sa ating episode ngayong araw, your program is one of the best in airwaves. I say, marami ka talagang matututunan sa kaunting oras na ilalaan mo sa pakikinig sa mga kwento ng buhay ng iyong mga letter senders. Kaya nga very worthy ang nominations and awards na nakukuha mo sa programa mo, Papa Dudut. Dear Papa Dudut, by the way, nalaman ko ang iyong programa at ang iyong YouTube channel sa pamamagitan ng mga saklista namin. At dahil sa curiosity ay nagpa siya akong pakinggan ang isa sa mga episodes ninyo. That time, i-air noon ang storya, kung hindi ako nagkakamali ay yung storya ni Ligaya na namatay ang dalawang lalaki naging parte ng kanyang buhay. That story made me cry, I must admit. And with that story, I decided to share my true to life story sa iyong programa na alam kong kapupulutan talaga ng kaunting aral at inspirasyon. Dear Papa Dudut, siya nga pala, Papa Dudut, ako si Father Ben. Yes, I am now a servant of Christ. And I want to share my life story na punong-puno ng pagsubok. Samantala, para mapangalagaan ang interes ng mga taong involved sa buhay ko ay nagpasya na lamang po akong baguhin ang mga pangalan nila. Papa Dudut, lumaki naman ako sa isang pamilya na may maayos na pamumuhay at malaki ang takot sa Panginoon. Mababait naman ang mga magulang ko na itatago ko na lamang po sa pangalang Ninita at Teofisto. Pero sa kabila noon ay maraming pagsubok ang dumating sa buhay namin dahil aktivista ang mga magulang ko. Samantala taong 1979, kung saan ako ay 15 anyos pa lamang, ay nagboluntaryo ako na maging isang tagalinis ng simbahan. Hanggang sa naging sakristan ako kinalaunan, sa simbahan ko ay binuhos ang aking atensyon at halos doon na tumira. Total ay palagi namang nasa malayo ang aking mga magulang. Sa kabilang banda ay dumating ang araw ng paglisa ng aming kura paroko na si Father Nesto dahil ma-assign ito sa ibang lugar. Inaasahan din namin na magkakaroon siyempre ng kapalit si Father Nesto at handa na kaming salubungin siya noon. Father Jose, maligayang pagdating sa parokya. Ang bati ni Father Nesto sa kakarating lamang na pare na siyang hahalili sa kanya para maging kora paroko sa lugar namin. Sa kabilang banda, lahat kami mga tauhan at volunteers ng simbahan ay mainit na tinanggap si Father Jose. Father Nesto, sa inyong lahat maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin. Magalang na wika ni Father Jose. Pasensya na kung na-late ako ng dating na delayed lang kasi ang paglalayag ng sinasakyan kong barko. Wala yun, Father Jose. Ang mahalaga ay nakarating ka ng ligtas dito. Siya nga pala, halika at pumasok kayo sa loob. Pag-aya pa ni Father Nesto. Nagboluntaryo naman akong dalhin ang gamit ni Father Jose patungo sa kanyang magiging bagong kwarto. Nang makarating kami doon ay tinanong ako ng bagong dating na pare. Anong pangalan mo, iho? Magalang naman akong sumagot na Ben po, Benjamin Gilio. Napansin kong biglang natahimik si Father Jose para bang hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Gilio? Ikaw ba ang anak ni Teofisto Gilio? Ako naman ang nagulat. Opo, kilala niyo po si Itay? Ibig sabihin ay ina mo si Ninita. Tumango na lamang ako. Kilala niyo po pala ang mga magulang ko, wika ko. Oo, lalo na ang mama mo, ang sabi ng pari sa akin. Bagyang nalungkot para bang may naalala siya mula sa kanyang nakaraan. Nako Father Jose, mabait yang si Ben. Masipag yan na sakristan at madalas na nagpubuluntaryo sa paglilinis dito sa simbahan. Papuri ni Father Nesto sa akin. Ganun ba? O sige Ben, ipagpatuloy mo ang paglilingkod sa Panginoon.
Ang wika ni Father Jose sabay tapik sa aking balikat. Siya nga pala Ben, hindi ba't gusto mong magpare balang araw? Tanong ni Father Nesto sa akin. Pagkatapos ay bumaling siya sa kahalili niyang pare. Father Jose, bakit hindi mo tulungan si Ben para makakuha ng scholarship sa diocese natin? Desidido ka ba talaga magpare, Ben? Kung desidido ka talaga, tutulungan kitang makakuha ng scholarship. Tumango ako. Gustong gusto ko talagang makakuha ng scholarship at makapasok sa seminaryo para pagdating ng panahon ay maabot ko ang aking pangarap na maging isang ganap na pare. Nako Father, gustong gusto ko pong magpare. Yun po ang pangarap ko simula pagkabata. Tatanamin ko pong malaking utang na loob sa inyo yun. Napangiti si Father Jose. Sige, makakaasa ka ng tulong mula sa akin. Papadudot hindi nagtagal ay naging close kami ni Father Jose. Napakabait niya at madaling pakisamahan. Para din siyang father figure sa aming lahat na volunteers sa simbahan. Kaya sa ilang buwan pa ng pagiging kora paroko ay marami na ang nagmamahal sa kanya. Samantala maraming beses nagkaroon ng pagsubok sa aming pamilya. Nalulungkot ako noon dahil kaunti lang ang panahong inilalaan sa akin ang mga magulang ko dahil halos buong buhay nila ay nakalaan na sa pakikipaglaban para sa demokrasya. Aaminin ko na nagtatampo din ako sa kanila noon dahil pakiramdam ko ako lang noon ang mag-isa sa buhay. Buti na lamang at palagi nandyan si Father Jose at siya ay parang tumayong magulang sa akin. Ngunit isang araw, isang bangungot ang dumating sa pamilya namin. Nabalitaan na lamang namin mula sa aming mapagkakatiwalaang kaibigan na nahuli ng gobyerno ang aking ama. Sobra kaming nag-alala lalo na si Mama. Hanggang sa kinabukasan ay isang masamang balita ang dumating. Ben, ang ama mo, may nangyaring masama kay Teofisto. Ang sabi ng kaibigan at kapwa ko church volunteer na si Mirta. Natagpo ang patay ang ama mo doon sa bangin malapit sa highway. Maraming tao ngayon doon. Naroon din ang inay mo at ang kapatid mong si Lino. Nagulantang ako sa aking mga narinig, Papa Dudut. Magkahalong takot, awa at galit ang naramdaman ko. Lalo na nang makita kong kinatay nila na parang baboy ang aking ama. Niyakap ko naman ang aking ina habang abot langit ang kanyang pagdadalamhati. Ben, ang tatay mo, umiiyak na wika ng aking ina. Alam ko po, namatay siya dahil sa ipinaglalaban niya ang tama. Hindi naman po natutulog ang Diyos. Bibigyan din niya ng hustisya ang pagkamatay ni Itay, ang wika ko. Ang kuya Lino ko naman ang nagsalita. Sinusumpa ko gagawin ko ang lahat para makamit ninyo ang hustisya. Ipagpapatuloy ko po ang nasimulan ninyo. Lalaban po ako sa mga taong mapang-abuso sa kapangyarihan. Pakiusap inay, Kuya Lino. Hayaan niyo na lang po na ang Diyos ang humusga sa mga pumatay kay Itay. Pagmamakaawa ko. Anong gusto mo Ben? Tumahimik lang kami ni inay? Hahayaan natin ang mga kurakot na yon na abusuhin nila ang kapangyarihan nila? Hahayaan na lang ba natin ang pang-aapin nilang ito? Galit na wika ni Kuya Lino. Ben, tama ang kuya mo. Hindi tayo mananahimik. Ipagpapatuloy namin ang laban na nasimulan ng iyong ama. Matigas na salita ng aking ina. Papadudot ang pagpatay sa aking ama ang isa sa mga hindi ko makakalimutan pangyayari sa buhay ko. Magkahalong puot at awa ang naramdaman ko noon. Puot sa mga taong gumawa ng kahayupan sa ama ko. At awa sa amin na naulila ng aking ama. Simula noon ay sumama na ako sa pag-aaklas. Kasama si Kuya Lino at ang aking ina. Naging aktivista kami laban sa mapang-aping rehimen. Bagamat madalas kaming nalalagay noon sa panganib pero hindi kami nagpatinag sa paglaban sa aming karapatan hanggang sa nagkaroon ng revolution noong 1986. Sa puntong yun ay tumigil na ang pakikibaka ng aking ina dahil na rin sa katandaan at nananatili na lamang sa bahay para asikasuhin kaming mga anak niya. Doon ay bumawi si inay sa akin at sa wakas ay naramdaman ko na ang kalinga at pagmamahal ng isang ina.
Papadudot, akala ko ay doon na matatapos ang pagsubok sa aming pamilya pero nagkamali ako dahil ilang araw bago sumapit ang Pasko ng 1987. Nasa Tacloban noon si Kuya Lino at pauwi na sana sa amin dahil magpapasko. Natatandaan ko na nakitawag ang aking ina sa isang mayaman naming kamag-anak at doon ay nakausap si Kuya Lino sa huling pagkakataon. Kinabukasan, December 20, 1987, alam naming pasakay na noon ang barko si Kuya Lino at si Inay ay panayang dasal sa rosaryo nang sa ganon ay makauwi ng ligtas ang kapatid ko. Ngunit nang sumunod na araw ay isang masamang balita ang dumating, Papa Dudut. 23 anyos ako nang mapasama si Kuya Lino sa nasawi sa trahedya ng MV Doña Paz na ayon sa balita ay kumitil ng halos 1,000 at 500 mga pasahero nang bumangga ito sa isang oil tanker na MT Victor. At kasabay ng trahedyang yon ay siyang pagkamatay din ng nanay ko na inatake sa puso. Pagkaraang ma-recover ang sunog na bangkay ni Kuya Lino. Papadudot, sa pagkakataong yon ay gumunaw ang mundo ko. Naawa ko sa sarili ko dahil tila pinaglaruan ako ng tadhana at nawala na sa akin ang dalawa sa mahal ko sa buhay sa isang iglap. At dahil sa tao lamang ako noon ay hindi ko maiwasang magalit noon sa Panginoon dahil sa nangyari. Pero sa lahat ng pag-iyak at pagdadalamhati ko ay hindi ako iniwan noon ni Father Jose. Dahil sa kanya ay bahagyang nawala ang bigat ng damdamin ko at muli akong bumalik sa Panginoon. Samantala ng mga panahon na yon ay binagyo ako ng pagsubok ay nakalimutan ko ang ambisyong kong magpare. Hindi naman ako pinilit ni Father Jose dahil nakikita niyang hindi pa ako handang pumasok. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy ako sa paglilingkod sa simbahan sa tuwing bakante ang oras ko. Mas naging aktibo ako sa mga gawaing simbahan. Pero Papadudot, bago mag-1 taon pagkatapos ng trahedya ng MV Doña Paz ay isa na namang pagsubok ang dumating sa aming pamilya. Ang kapatid ko at nag-iisang kapamilya na si Daisy ay na-hit and run ng isang kotse na agad nitong ikinamatay. Nang mabalitaan ko yun ay halos maglupasay na ako sa sobrang pagdadalamhati at sa pagkakataong kasing yon, ako na lamang ang mag-isa sa buhay ko at lahat ng miyembro ng pamilya ko ay nawala na. Papadudod, sa pagkakapatay kay Daisy ay muling nanumbalik ang galit sa puso ko. Tinalikuran ko noon ang Diyos sa pag-aakalang tinalikuran na rin niya ako. Kinaawaan ko rin ang sarili ko at tinanong ko ang Panginoon kung may pinanganak bang malas. Yes, I lost my faith in God at nagrebelde ako. Hindi lang sa Kanya kundi pati na rin sa sarili ko. Pero ang hindi ko alam noon ay hindi ako pinabayaan ng Panginoon dahil ibinigay niya sa akin si Father Jose para tulungan ako at iligtas sa tuluyang pagkasira ng buhay ko. Papadudot, sa pagkamatay ng mga mahal ko sa buhay ay sinisisi ko ang sarili ko at nagrebelde ako. Marami ang nagsasabi na isang malaking katangahan yon dahil wala naman akong mapapatunayan doon. Oo, hindi ko pansin yon dati at nilulong ko ang sarili ko sa mga bisyo, alak at sa droga. Umabot na rin ako sa puntong ibinebenta ko na ang aking katawan para lamang masustentuhan ng aking bisyo. Papadudot, ng time na yon ay nakita ko ang disappointment ni Father Jose sa nangyari sa buhay ko. Pero hindi niya ako binitawan at sinubukan pa rin niya akong iligtas sa mga pagkakamaling ginawa ko sa buhay. Isang gabi ay natagpuan ako ni Father Jose na lango sa alak at tulad ng aking inaasahan ay isang sermon ang aking inabot. Alam mo, Father, sumusobra ka na ha. Hindi porket kaibigan kita at marami akong utang na loob sa iyo pakikialaman mo na ang buhay ko. Galit na sabi ko sa kanya ng oras na yon. Nagbuntong hininga ang pare bago nagsalita. Nagrebelde ka kasi. Hindi ka pa rin makabangon sa pagkakadapa mo. Alam mo, Benjamin, walang patutunguhan yung pagpapahirap mo sa sarili mo. Sinisira mo lang ang buhay mo. Wala kang mapapatunayan dyan sa pagrebelde mo. At kanino ka naman nagrebelde? Sa Diyos? Sumagot ako. Oo, nagrebelde ako sa Diyos. Nagrebelde ako kasi akala ko mahal niya ako. Pero
Hindi niya ako mahal. Wala siyang ginawa kundi ang saktan at paiyakin ako. Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Mahal ka ng Diyos, Ben. Sabi niya bago hinawakan ang aking kamay at inayang sumama sa kanya. Pero nagmatigas ako at sa halip ay ibinuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko sa Diyos. Hindi niya ako mahal, Father. Kasi kung mahal niya ako, hindi niya hahayaang mangyari ito sa buhay ko. Hindi niya kukunin sa akin ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Kung mahal ako ng Diyos, hindi ako bibigyan ng ganitong klase ng mga pagsubok. Sumusuko ka na sa mga pagsubok na ibinibigay sa iyo? Nasaan na ang tapang mo? Alam mo, Ben, na-disappoint ako sa iyo kasi duwag ka pala. Sa puntong yon ay nagtaas na siya ng boses sa akin, Papa Dudut. First time yon na mangyari at hindi ko akalain na ganun pala siyang magalit. Siguro nga, Father, ay duwag nga ako at sinisisi ko ang Diyos kasi ginawa niya akong duwag. Sagot ko sa kanya. Nang mga panahon na yon kasi ay bagsak na bagsak ang kalooban ko at naghihintay na lamang ako na mamatay. Sa puntong yon ay minabuti pa rin ni Father Jose na maging mahinahon. Hindi ka pinanganak ng duwag, Ben. Kulang ka lang sa pananampalataya sa Panginoon kaya walang lakas na harapin ang mga pagsubok mo sa buhay. Ben, bakit hindi ka humingi ng tulong sa Diyos? Alam mo, tanging siya lamang ang makakatulong sa mga problema mo at wala nang iba. Hindi naman po ako nagkulang sa pananampalataya ko, Father. Gabi-gabi ako nagdarasal. Nagro-rosaryo ako palagi at nagsisimba ako kada linggo. Madalas akong magbasa ng Biblia at kulang pa ba yon? Halos sumbatan ko na ang Diyos ng mga oras na yon. Umupo si Father Jose sa aking tabi at muling nagpatuloy. Bakit hindi mo isuko ang buong sarili mo sa kanya? Baka kasi yun ang kulang. Anong ibig mong sabihin, Father? Tanong ko sa kanya. Masyado ka sigurong mapagmataas. Iniisip mong kaya mo ang lahat, nagtatapang-tapangan ka at pilit mong ginagawa ang mga bagay na alam mong hindi mo naman kaya. At sa lahat ng ginagawa mo, sa araw-araw ay hindi mo isinasama ang Diyos sa buhay mo. Oo, maaaring nagdarasal ka, nagro-rosaryo at nagbabasa ng Biblia. Pero hindi mo isinasabuhay ang mga binabanggit mo sa Diyos. Baka doon ka nagkulang, Ben. Pangaral sa akin ng pare. Tumigil ako noon sa pag-iyak dahil na-realize ko ang punto ng paring nasa tabi ko. Nagpatuloy si Father Ben sa pangangaral sa akin. Alam mo, anak, kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, huwag mong isara ang puso mo. Hayaan mong papasukin mo ang Panginoon sa iyo. Hayaan mo siyang paandarin ang buhay mo at ituro sa iyo ang tamang landas papunta sa liwanag. Tanggalin mo ang anumang pride, galit, inggit, hinanakit at kung anumang mabibigat na dahilan mo sa puso mo. Ben, makinig ka sa akin. Huwag mong sirain ang buhay mo at alalahanin mong pinahiram lang sa iyo ng Panginoon ang buhay mo. Huwag mo sanang sayangin. Papa Dudut, dumating ang panahon na napagtanto ko na tama si Father Jose. Wala talagang patutunguhan ang pagrebelde ko dahil sa huli ako lang din ang kawawa. Dahil doon at sa tulong na rin ni Father Jose ay nagpasya akong magparehab. At habang nagpapagaling ay hindi umalis si Father Jose sa tabi ko para gabayan ako. Kaya unti-unti akong nakatayo sa pagkakadapa ko sa putik. Binago ko ang buhay ko at sa awa naman ng Diyos ay tinulungan niya ako. Nanumbalik din ang pagtitiwala ko sa Panginoon at muling hinangad na matupad ang matagal ko nang pinapangarap sa buhay ko ang maging isang ganap na pare. Nagpatulong ako kay Father Jose na makapasok sa seminaryo at doon ay nakapasa ako. Naging masaya naman ako sa loob at pakiramdam ko ay mas napalapit ako sa Panginoon. Samantala isang malit na pagsubok ang dumating sa aking buhay habang nasa loob ng seminaryo. May nadiscover akong sekreto na siyang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Ilang araw kong inisip yon na siyang napansin ni Father Jose kaya agad siyang lumapit sa akin. Hindi po pala ako tunay na anak ni Ninita at Eufisto. Inampun lang nila ako
Pero alam niyo, Father Jose, ang kinakasama ng loob ko ay inabandona ako ng mga magulang ko. Lalo na yung tatay ko, pagtatapat ko. Napansin kong namutla si Father Jose at tila kinabahan. Pero binaliwala ko lamang yon at nagpatuloy sa aking nadiskubre tungkol sa aking tunay na pagkatao. Kay Ninita mismo, nabasa ko ang diary niya kamakailan. Father Jose, doon ko nalaman na isang pari pala ang tatay ko. Biruin niyo, isang pari ang tatay ko. Akala ko ba kayong mga pare hindi pumapatol sa mga babae? Sa puntong yon ay nagsalita na si Father Jose. Nabanggit ba ni Ninita kung sino ang ama mo? Umiling ako. Wala naman po siyang binanggit doon. Basta pare lang daw po ang tatay ko. Nanaig saglit ang katahimikan sa aming dalawa. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Galit ka ba sa mga magulang mo? Galit ka ba sa ama mo? Sa totoo lang, Papa Dudut, aaminin kong nakaramdam talaga ako noon ng galit sa mga tunay kong mga magulang. Masama ang loob ko sa kanila dahil inabandona nila ako. Masakit yon para sa akin kasi pakaramdam ko na parang wala akong halaga sa kanila. Tapos pinaampun pa ako kina Nanay Ninita at Tatay Teofisto na malaki ang naging pagkukulang sa akin. Minsan tuloy ay napapaisip ako na bakit kailangan kong maranasan ang mga pagsubok na ito. At saka hindi ko mararanasan ang pigatin ng buhay sa naranasan ko kung hindi ako inabandona ng tunay kong mga magulang. Lalo na ang aking paring ama. Opo, Father Jose, galit po ako. Pahayag ko sa tanong sa akin ng pare. Ganun ba anak? Tila nalungkot ang pare sa aking sinabi. Pero Father Jose, pero paano ko po matatanggal yung galit na nagpapabigat sa damdamin ko? Curious sa tanong ko sa kanya. Alam mo, simple lang yan, matuto kang magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo. Sagot niya sa akin. Alam ko po yun, Father, pero paano ko po sila mapapatawad? Tumingin muna sa malayo si Father Jose. Sinundan ko siya ng tingin. Natanaw namin ang madilim na ulap sa labas at tila uulan ng malakas sa lugar namin. Maya-maya ay nagsalita na ang pare na tinuring ko ng ama. Isipin mo lang ang Diyos. Isipin mo ang lahat ng mga kabutihang ibinigay niya sa iyo. Ang mga sakripisyong ibinigay niya sa iyo. Ben, madali lang ang magpatawad kung gugustuhin mo. Ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon katulad ng ginawa ni Jesus nang ibinigay niya ang sarili niya sa mga makasalanan. Ben, kung iyong matatandaan ay pinako sa krus si Jesus dahil gusto niyang iligtas tayo sa kasalanan. Sinakripisyo niya ang sarili niya para maramdaman natin kung gaano tayo kahalaga at kamahal ng Panginoon. Kung si Jesus ay nagawa niyang magpapako sa krus at magpatawad sa mga kasalanan natin, ikaw pa kayang isang mortal na tao? Ben, kung gusto mo talagang mawala ang bigat sa dibdib mo ay isuko mo sa liwanag ng kanyang pagmamahal ang lahat ng pagkatao mo. Mahalin mo ang Diyos tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kapag nagawa mo yon ay giginhawa na rin ang pakiramdam mo. Natahimik ako sa sinabing yon ni Father Jose at tama siya. Para maramdaman ko ang pag-ibig at presensya ng Panginoon sa aking buhay ay matuto akong magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin. Samantala muling nagtanong sa akin si Father Jose. Kung sakaling magkita kayo ng totoo mong ama, anong sasabihin mo sa kanya? Marami, sagot ko. Tulad ng kung mahal ba niya ako. Napangiti si Father Jose sa akin at inakbayan ako. Huwag kang mag-alala, nasisiguro ko na mahal ka ng tatay mo. Paano niyo po yan nasabi, Father? Usisa ko naman sa kanya. Walang magulang ang hindi nagmamahal ng anak. Yan ang palagi mong tatandaan. Huli niyang sabi sa akin bago kami tumayong pareho at pumasok na sa loob ng seminary building. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay pinagpatuloy ko na lamang ang pag-aaral, paghahanda ko sa pagtanggap ng sakramento of Holy Orders. Hanggang sa taong 1999
nang ma-ordain na ako bilang pare. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon habang ino-ordained ako. Nanumbalik kasi sa akin ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay ko. Naiiyak ako dahil hindi ko akalain na masosurvive ko ang mga yon. Maya-maya ay napatanaw ako kay Father Jose at deep inside ay nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa patuloy niyang pag-mentor sa akin. Hindi ako makakarating sa kinakaroonan ko ngayon kung hindi dahil sa blessing ng ating Panginoon at si Father Jose, ang blessing na yon. Papadudot, ang pagiging pare ay binigay ko ang buong sarili ko sa Diyos at naglingkod ako sa kapwa ko. Sinikap ko talagang maging isang mabuting pastol ng Panginoon at hindi naman ako nabigo. Hanggang sa maraming taon pa ang lumipas. Taong 2007 isang pagsubok na naman ang dumating sa akin. Nagkasakit si Father Jose at matagal na naratay sa kama. At dahil sa labis na lungkot at pag-aalala ay nagpa siya akong puntahan si Father Jose at alagaan ang paring itinuring ko ng parang tunay na ama. Hanggang sa isang araw ay isang pagtatapat ang narinig ko mula sa pare. Matagal ko na dapat itong ipinagtapat sa iyo. Kaso ay natatakot ako, baka kasi mag-iba ang tingin mo sa akin. Natatakot ako na baka magalit ka sa akin at layuan mo ko. Panimula ni Father Jose. Ano po ba ang dapat kong malaman mula sa inyo? Hinawakan ni Father Jose ang aking dalawang kamay bago muling nagsalita. Yung tungkol sa totoo mong ama na isang pare, Ben. Ako ang tatay mo. Ako ang tunay mong ama. Naiiyak nitong pagtatapat sa akin. Patawarin mo ako, anak, kung hinayaan kitang iwan ng nanay mo kina Ninita. Sa puntong yon ay naiyak na rin ako. Bakit niyo po ako hinayaan? Ginawa namin yon kasi gusto naming makatakas sa kahihiyan. Sa totoo lang ay hindi ko alam noon ang plano ng inay mo. Nagulat na lamang ako nang sabihin niya sa akin na pinamigay kanya kina Ninita at Eufisto. Pero hindi ko masisisi ang inay mo kasi gusto niya akong iligtas sa kahihiyan. Isang malaking skandalo kapag nalaman ng simbahan na nakabuntis ako ng babae. Ayaw kong matanggal noon sa pagpapari kaya hayon, hinayaan ko na lamang ang inay mo. Pagpapatuloy pa ni Father Jose. Noong malaman ninyong ipinamigay ako kina Ninita at Eufisto, hinanap niyo po ba ako? Tanong ko sa kanya. Umiiyak ako at naghihintay ng kanyang kasagutan. Oo, Ben, hinanap kita. Kaya nga nang mahanap ko ang kinakaroonan ni Ninita at Eufisto ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon na puntahan kayo. At nagkataon naman na kamamatay lang ni Eufisto noong nagkita tayong dalawa kaya masasabi kong plinano talaga ng Diyos ang pagkikita nating dalawa. Ang sabi pa ni Father Jose. Sa puntong yon, papadudod, ay napahagulhol na ako. Pinilit naman ni Father Jose ang bumangon at doon ay niyakap niya ako ng mahigpit. Galit ka ba sa akin, anak? Pabulong niyang sabi sa akin. Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Hindi po ba't sabi niyo sa akin ay matuto akong magpatawad? Naisuko ko sa Diyos ang sarili ko. Ito po ang ginagawa ko ngayon. At saka itay, magagalit po ba ako sa inyo samantalang marami kayong nagawang kabutihan sa akin? Itay, hindi po ako dapat na magalit sa inyo kasi kagustuhan po ito ng Panginoon. Siya po ang nagplano nito. At alam ko po na kahit kailan ay hindi magpaplano ang Diyos nang ikakasama ko, itay. Ang sabi ko sa kanya. Salamat, anak. Nangihina niyang sabi. Bahagyang binitawan ako ni Father Jose at doon ay nagpasya siyang humiga ulit sa kama. Inalalayan ko naman siya. Itay, magpagaling po kayo. Magpalakas po kayo. Huwag po kayong susuko. Isipin nyo na ginagawa nyo ito para sa akin. Ang sabi ko pa. Oo anak, magpapalakas ako para sa iyo. Yon ang huling sabi sa akin ni Father Jose. Mahal na mahal ko po kayo, itay. Bulong ko sa kanyang tenga nang ipikit na niya ang kanyang mga mata para magpahinga. Papadudot, hindi na ako nagulat sa revelasyon na yon ng aking ama dahil matagal ko nang alam. Pero masaya ako dahil sa wakas ay nalaman ko mula sa kanya na mahal niya ako bilang isang tunay niyang anak. Simula noon ay naging masaya na ang huling araw ng pagsasama namin hanggang sa 5 araw
Pagkaraan ng pagtatapat niyang yon ay sumama na rin siya sa Panginoon. Papa Dudut, pagkamatay ni Father Jose, walang araw at gabing hindi ko siya ipinagdarasal. Nagpapasalamat ako palagi dahil ibinigay niya si Father Jose sa akin. Dahil sa aking ama kaya naging isang mabuti akong tagalingkod ng Panginoon. Samantala hindi ko hinuhusgahan ang aking ama sa kamaliang nagawa niya noon. Yes, he broke his vow of chastity, pero sino ba tayo para manghusga sa kanya? Besides ay naging mabuti naman siyang pastol ng Panginoon at tulad ko at ng ibang mga pare, tao lang din naman siya. Nagkakamali. Besides, God let this happen because this is His plan. Kung hindi nagawa ni Father Jose ang pagkakamaling yon ay wala ako sa mundong ito, and nevertheless, as a priest I still respect our vow of chastity. Papa Dudut, sa ngayon ay isa na akong parish priest. And I always tell to my parishioners to practice love, forgiveness, sacrifice, and devotion to God. Palagi ko rin sinasabi sa kanila ang bawat pagsubok na dumarating sa buhay nila ay parte ng plano ng Diyos para sa kanila. And with that, challenges in life brings the better in them. Papa Dudut, with my letter, I hope I shared some lessons about life. At sana'y makapagbigay ako ng aral at kaunting inspirasyon sa mga tagapakinig ninyo. More power sa inyong mga storyang binabasa online. Maraming salamat. God bless to all of us. In Christ, Unconditional Love, Father Ben. Mga kaibigan, maraming aral tayong napulot sa kwentong ibinahagi sa atin ni Father Ben. Maraming pagsubok siyang pinagdaanan, lalo na nang mawala ang kanyang nakagisnang pamilya. Masakit yon sa sinuman, pero naging matatag si Father Ben dahil nasa tabi lamang niya ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan ni Father Jose. Marami sa atin ang sumusuko kapag tayo ay binibigyan ng pagsubok. Pero eto lang ang palagi nating tatandaan, mga kaibigan. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung hindi mo kaya. Alam niyang malakas ka, matatag at matapang ka. Kaya kanya sinusubukan. Malaki ang tiwala ng Diyos sa atin na kaya nating malampasan ang isang pagsubok gaano man ito kahirap. Madalas ay nagpapadala siya ng mga taong maaaring makatulong sa ating lampasan at solusyonan ang bawat problema. At saka mga kaibigan, palagi po nating tatandaan na ang dasal ang pinakamabisang sandata sa lahat ng pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Maaring hindi tayo nasisiyahan sa ating mga sitwasyon, kaya gumugugol tayo ng oras sa pag-iisip kung kailan magbabago ang ating buhay. Kung gagawin natin ito, lalampas sa atin ang magandang pagkakataong lumago sa espiritual. Sa madaling salita ay ang mga pagsubok sa buhay natin ang siyang magpapatatag ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sana sa mga makakarinig ng totoong kwento ni Father Ben, eto lang ang isipin ninyo, kung siya ay nakaya niya ang mga matinding pagsubok sa kanyang buhay, bakit hindi kayo? Sana'y magsilbing inspirasyon ito sa lahat, lalo na sa mga taong hopeless na sa buhay. Tandaan na hanggat buhay ka ay may pag-asa. Muli, maraming salamat po kay Father Ben sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa ating Papa Dudut Stories. At sana po ay magpatuloy pa ang pagbibigay ninyo ng inspirasyon sa lahat. More blessings to come. Huwag din kalimutan na mag-like, share and subscribe kung nagustuhan po ninyo ang pakikinig ngayong episode na ito. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs at mag-subscribe na. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa